Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Isang panibagong aralin na naman ang inyong matututunan sa araw na ito. Ang ating aralin sa araw na ito ay ang wastong paggamit ng pangangkop at pangatnig. Handa na ba kayo? Ang kasanayang pampagkatuto ay nagagamit ng wasto ang pangangkop at pangatnig. F6WG-IIJ-12. Sa araling ito, inaasahan kong natutukoy ang pangangkop at pangatnig sa loob ng pangungusap. Nabubuo ang diwa ng pangungusap gamit ang wastong pangangkop at pangatnig. Nagagamit ng wasto ang mga pangangkop at pangatnig sa pagsulat ng sariling pangungusap upang makabuo ng maikling talata. Ngayon mga bata, basahin mabuti ang mga lipod ng mga salita. Isulat kung ito ay parirala, sugnay o pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Number 1. Dahil abalang-abala ang mga tauhan sa hasyenda. Ang tamang sagot ay sugnay. Number 2. Masdan mo ang napakagandang bukang liwayway sa silangan. Ang tamang sagot ay pangungusap. Number 3. Ang kapayapaan at kabutihan ng ating bayan. Ang tamang sagot ay parirala. Number 4. Ikaw ang inatasan upang magsiyasat ng anomalya. Ang tamang sagot ay sugnay. Number 5. Sapagkat maraming suliraning pangkabuhayan ang isang bansa. Ang tamang sagot ay sugnay. Pang-anim, bagong batas na isinakatuparan. Ang tamang sagot ay parirala. Pang-pito, walang bayad na pagpapaaral sa elementarya. Ang tamang sagot ay sugnay. Pang-walo, itaguyod natin ang mga programang inilunsad. Ang tamang sagot ay parirala. Ika-9, itinuturo ba ang kabutihang asal at pagmamahal sa bayan? Ang tamang sagot ay pangungusap. Ika-10, ngunit may hindi sumusunod pa rin sa mga karapatang pantao. Ang tamang sagot ay sugnay. Mga bata, nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Mga bata, bago natin simulan ang ating talakayan, tunghayan muna natin ang maikling usapan ng magkaibigang Romy at Elsa. Unawain mabuti ang kanilang usapan dahil meron akong ilang mga katanungan tungkol dito at dito rin magmumula ang ating aralin sa araw na ito. Nagpasikil ng paalala ang magkaibigang Romy at Elsa. Tinutulungan nila ang kapitan ng barangay sa proyekto ukol sa katahimikan at kalinisan sa kanilang barangay. Halina't pakinggan ang usapan ng dalawang magkaibigan. Saan kaya magandang ipaskil ang streamer tungkol sa kalinisan at katahimikan ng barangay natin? Doon sa madaling makita. Saan nga? Sa may daang iyon, sa mga pader, upang madali itong mabasa ng mga tao. Hindi maaari. Maraming nakadikit na babala roon. Alam ko na! Bakit hindi natin isabit sa mga punong nasa daan? Sasang-ayon kaya si Roby sa mungkahi ng kanyang kaibigang si Elsa? Ating subaybayan ang kanilang pag-uusap. Maganda ang iyong naisip. Ngunit hindi ito maganda para sa mga puno. Maaari silang masira. Kailangang masabit na natin to sa madaling paraan, sapagkat gahol na tayo sa oras. Alam ko na. Bakit hindi natin ipaskil ang mga ito sa poste? Oo nga, madaling mabasa ng mga nagdaraang tao at hindi pa tayo makakapinsala ng mga puno. Halika na at ipaskil na natin ito bago pa tayo abutan ng dilim. Sinuri niyo ba ng maigi ang usapan ng may pag-unawa? Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong na may kaugnayan sa usapan. Panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang tanong, sino ang matarik na magkaibigan sa kwento?
Ang tamang sagot ay titik B, Romy at Elsa. Pangalawang tanong, tungkol saan ang pinag-uusapan ni Romy at Elsa? Ang tamang sagot ay titik C, kung saan ipapaskil ang streamer. Pangatlong tanong, ano ang pinagtatalunan ng magkaibigan? Ang tamang sagot ay titik A, kung saan ipapaskil ang streamer. Pang-apat na tanong, bakit hindi sumasang-ayon si Romy kay Elsa kung saan nila dapat ipaskil ang streamer? Ang tamang sagot ay titik B, maaaring makasira sa puno. Kalimang tanong, ano ang napagkasunduan ng magkaibigan sa kung saan ipapaskil ang streamer? Ang tamang sagot ay titik C, ipaskil sa poste ang streamer. Mga bata, nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Ngayon mga bata, pansinin ang mga libon na mga salita na ginamit sa usapan ng magkaibigan. Sabay-sabay nating basahin. Narito ang mga salita. Nakadikit na babala, tahimikan ng barangay, abutan ng dilim, magandang ilagay, madaling makita, itong mabasa, punong nasa daan, madaling paraan, daang iyon, nagdaraang tao, mga salitang pinagdugtong, nakadikit, babala, katahimikan, barangay, abutan, dilim, maganda, ilagay, madali, makita, ito, mabasa, puno, nasa daan, madali, paraan, daan, iyon, nagdaraan, tao. Narito ang mga kagatagang pandugtong. Na, nang, gitling NG, gitling NG, gitling NG, gitling NG, gitling NG, gitling G, gitling G. Madali mo bang nababasa ang magkasunod na salita gamit ang mga katagang na, nang, gitling NG at gitling G? Ano ang tawag sa mga katagang ito? Ang tawag sa mga katagang ito ay pang-angkop. Ano ang pang-angkop? Ito ay nag-uugnay sa magkakasunod na salita sa isang pangungusap upang maging madulas o magaan ang pagbigkas nito. Ito rin ang ginagamit upang pag-ugnayin ang mga panuring at mga salitang binibigyan nito ng turing. Kailan ginagamit ang mga pang-angkop na ito? Tara, alamin natin. Ang pang-angkop na ay nag-uugnay sa dalawang salita na kung saan nagtatapos sa katinig ang nauunang salita, maliban sa letrang N. Narito ang mga halimbawa. Basahin natin. Nakadikit na babala. Kung mapapansin nyo sa halimbawang ito, mayroong dalawang salita. Nakadikit, babala. Pinag-ugnay ito ng pang-angkop na. Bakit pang-angkop na ang ginamit? Dahil kung mapapansin ninyo, ang unang salita na nakadikit ay nagtatapos sa katinig na letra T. Pangalawang halimbawa, malinis na ilog. Meron dito dalawang salita, malinis, ilog. Ang pangangkop na ginamit o pag-ugnay ay na. Bakit na ang ginamit? Dahil ang unang salita ay malinis na kung saan ito ay nagtatapos sa katinig na letrang S. Ang pang-angkop na gitling NG ay nag-uugnay sa dalawang salita na kung saan ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig o letrang A, E, I, O, U. Basahin natin ang mga halimbawa. Magandang ilagay. Kung mapapansin ninyo, meron ditong dalawang salita. Maganda, ilagay. Bakit ginamit ang gitling NG na pang-angkop? Dahil kung mapapansin ninyo, ang salitang maganda na unang salita ay nagtatapos sa patinig na A. Pangalawang halimbawa, maraming tao. Ang dalawang salita na pinag-ugnay ay marami at tao.
Bakit ginamit ang pang-angkop na gitling NG? Dahil kung mapapansin ninyo, ang salitang marami ay nagtatapos sa patinig na E. Ang pang-angkop na nang ay nag-uugnay ng mga salitang nagtatapos sa katinig na letrang N. Anong mga salita ang binibigyang turing nito? Ang binibigyang turing nito ay ang mga ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, o pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Katahimikan ng barangay. Kung mapapansin ninyo, ang salitang pinag-ugnay ay katahimikan, barangay. Bakit gagamitin natin ang pang-angkop na nang? Dahil ang unang salita na katahimikan ay nagtatapos sa letrang N. Pangalawa, dahon ng mangga. Ang dalawang salita na pinag-ugnay ay dahon, mangga. Bakit gagamitin natin ang pang-angkop na nang? Dahil ang unang salita na dahon ay nagtatapos sa letrang N. Ang pang-angkop na gitling NG ay ginagamit kung ang inaangkopan na salita ay nagtatapos sa patinig at ng letrang N. Narito ang mga halimbawa. Daang iyon. Kung mapapansin ninyo, ang unang salita ay daan. Bakit natin gagamitin ang gitling G? Dahil ito ay nagtatapos sa letrang N. Pangalawang halimbawa, dahong tuyo. Ang dalawang salita na pinag-ugnay ay dahon tuyo. Kung mapapansin ninyo, kaya ginamit natin ang gitling G ay binase natin sa unang salita na dahon na nagtatapos ng letrang N. Ngayon naman mga bata, ating suriin ang mga pangungusap na ginamit ng magkaibigan sa usapan. Maganda ang iyong naisip, ngunit hindi ito maganda para sa mga puno. Kailangan may sabit na natin ito sa madaling paraan sapagkat gahol na tayo sa oras. Halika na at ipaskil na natin ito bago pa tayo abutan ng dilim. Pansinin ang mga salita na nakasulat ng pahilig. Ang mga katagang nakasulat ng pahilig ay ngunit, sapagkat, at bago. Itong mga kataga na ito ay ginamit upang pag-ugnayin ang dalawang salita, sugnay o parirala. Ang tawag sa mga katagang ito ay pangatnig. Ano ang pangatnig? Pangatnig ang tawag sa kataga o lipon ng mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang mabuo ang kaisipan o ang diwa ng isang pahayag. Karaniwan itong makikita sa unahan o kalagitnaan ng pangungusap. Ang pangatnig ay maaari ring magbukod, manalungat at maglinaw ng kaisipan o pangungusap. Mga bata, mayroong 5 uri ng pangatnig. Gusto niyo bang malaman ang mga gamit ng mga ito? Ang unang uri ng pangatnig ay ang pangatnig na pamukod. Saan ginagamit ang pangatnig na pamukod? Ginagamit ito upang ihiwalay, itanggi o itakwil ang isa o ilang bagay o kaisipan. Narito ang halimbawa ng pangatnig na pamukod. O, ni, maging, man. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Ni tawag, ni mangumusta, di man lang niya ginawa. Anong pangatnig ang ginamit sa pangungusap? Tama! Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay ni at man. Ang pangalawang uri ng pangatnig ay ang pangatnig na panalungat. Saan ginagamit ang pangatnig na panalungat? Ginagamit ito kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang pangalawang bahagi nito. Narito ang halimbawa ng pangatnig na panalungat. Ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, kahit. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Mababa pa rin ang kanyang score sa pagsusulit kahit nag-aaral siyang mabuti. Base sa pangungusap na ito, ang pangatnig na panalungat na ginamit ay kahit. Ang pangatlong uri ng pangatnig ay ang pangatnig na panlinaw. Ano ang gamit ng pangatnig na ito? Ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit.
Narito ang halimbawa ng pangatnig na panlinaw. Kung kaya, kung gayon, kaya. Ito naman ang pangungusap. Natapos ko nang gawin ang aking module, kaya maaari na akong maglaro. Sa pangungusap na ito, ang pangatnig na panlinaw na ginamit ay kaya. Ang ikaapat na uri ng pangatnig ay ang pangatnig na panubali. Saan ginagamit ang pangatnig na ito? Ito ay nagsasabi ng pag-aalinlangan. Narito ang halimbawa ng mga pangatnig na panubali. Kung, sakali, disinsana, kapag, o pag. Narito naman ang halimbawa ng pangungusap. Nag-aral ka sanang mabuti, disinsanay nakapagtapos ka na. So dito sa pangatnig panubali na ito, base sa pangungusap na nakita natin o nabasa, ang ginamit na pangatnig ay disinsana. Ang panglimang uri ng pangatnig ay ang pangatnig na pananhi. Saan ito ginagamit? Ginagamit ito upang magbigay ng dahilan o katwiran para sa pagkaganap ng kilos. Narito ang mga halimbawa ng pangatnig na pananhi. Dahil sa, sanhi sa, sapagkat, palibhasa, mangyari. Basahin natin ang pangungusap. Nasira ang bubong ng aming bahay dahil sa malakas na hangin. Sa pangungusap na ito, anong pangatnig ang ginamit? Tama, ang pangatnig na ginamit ay dahil sa. Tingnan nga natin kung may natutunan kayo sa ating aralin. Mga bata, handa na ba kayo? Anong tawag sa mga katagang na, ng, gitling NG at gitling G? Ang tamang sagot ay pang-angkop. Ito ang pang-angkop na nag-uugnay sa dalawang salita na kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa letrang N. Ang tamang sagot ay pang-angkop na. Anong pang-angkop ang nag-uugnay ng mga salita ang nagtatapos sa letrang N? Ang tamang sagot ay pang-angkop na nang. Anong tawag sa mga kataga o lipon ng mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang makabuo ng diwa o kaisipan ng isang pahayag? Ang tamang sagot ay pangatnig. Anong uri ng pangatnig ang nagsasabi ng pag-aalinlangan? Kung ang sagot nyo ay pangatnig na panubali, kayo ay tama! Para lubos kong malaman kung naunawaan nyo ang ating aralin, sagutin ang mga pagsasanay na ito. Punan ng wastong pang-angkop na, ng, gitling NG at gitling G ang bawat patlang sa talata. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Bawat tao ay may tungkulin patlang dapat gampanan sa lipunan. Iba-iba tayo ng papel patlang ginagampanan, subalit ang bawat isa ay mahalaga. Sa makatwid, anuman ang gawain patlang nakalaan sa atin, ay dapat natin patlang gawin ng buo patlang husay. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutin ang mga pagsasanay na ito. Narito ang mga tamang sagot. Piliin ang pangatnig na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Bawat nilalang ay may tungkuling ginagampanan maging anuman ang katayuan niya sa buhay. Number 2. Kailangang tumupad tayo sa sinumpaang tungkulin sapagkat ito ay inaasahan sa atin. Number 3. May mga umiiwas sa gawain at tumatalikod sa responsibilidad.
Number 4, wala silang ginagawa habang ang iba ay nagpapakahirap. Number 5, hindi sila tumutupad sa tungkulin maging sa kanilang ipinangako. Piliin ang tamang pangatnig sa loob ng panaklong upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Malakas ang ulan kaya sinuspindi muna ang mga klase sa elementarya at sekundarya. Sana tumila na ang ulan. Naglalaro sila sa lansangan kahit malakas ang ulan. Kahit magdala man siya ng payong o hindi, mababasa pa rin siya sa lakas ng ulan. Dahil walang klase, makakatulong siya sa gawaing bahay. Mga bata, tama ba ang lahat ng inyong sagot? Magaling! Palakpakan ang inyong sarili! Tandaan, mga pangugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon sa dalawang salita, dalawang parirala o ng dalawang sugnay at pangungusap. Ang dalawang uri nito ay pang-angkop at pangatnig. Ang pang-angkop ang tawag sa mga katagang na, ng, gitling NG at gitling G. Ito ay nag-uugnay sa mga magkakasunod-sunod na salita sa isang pangungusap upang magiging magaan o madulas ang pagbigkas nito. Ito rin ang ginagamit para pag-ugnayin ang mga panuring at mga salitang binibigyan nito ng turing. Ang pangatnig ang tawag sa mga kataga o lipon ng mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. May iba't ibang uri ng pangatnig. Pangatnig na pamukod, pangatnig na panalungat, pangatnig na panlinaw, pangatnig na panubali, at pangatnig na pananhi. Dahil nakinig kayong mabuti sa ating aralin, natitiyak kong kayang-kaya niyong sagutin ang pagsusulit na ito. Piliin ang letra ng tamang sagot na nararapat sa patlang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, ang mga katagang na, ng, gitling NG at gitling G na nag-uugnay sa magkakasunod-sunod na salita sa isang pangungusap ay tinatawag na patlang. Kung ang sagot nyo ay letrang C, kayo ay tama! Ang pang-angkop na patlang ay iniuugnay sa mga salitang nagtatapos sa patidig ng mga letrang A, E, I, O at U. Tamang sagot ay letrang D. Number 3. Mahigpit patlang ipinagbabawal ang pagputol ng mga puno sa kagubatan. Pang-angkop na patlang ang nararapat sa patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ang tamang sagot ay titik B. Number 4. Lagi nating isaisip at isapuso ang kahalagahan, patlang kalikasan sa bawat nilalang sa mundo. Kung ang sagot nyo ay letrang C, kayo ay tama. Number 5. Ang mga kataga o lipod ng mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag ay tinatawag na patlang. Ang tamang sagot ay letrang B. Ang mga pangugnay na ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, kahit ay mga halimbawa ng pangatnig na patlang. Ang tamang sagot ay titik B. Number 7. Palibas ay nagyayabang ka, ayan tuloy na pahiya ka.
Ang pang-ugnay na may salong guhit na ginamit sa pangungusap ay pangatnig na patlang. Ang tamang sagot ay titik D. Ang mga pangatnig na patlang ay ginagamit upang ihiwalay, itanggi o itakwil ang isa o ilang kaisipan. Ang tamang sagot ay titik A. Number 9. Ang mga pang-ugnay na kung, sakali, di sinsana, kapag, o pag ay mga halimbawa ng pangatnig na patlang. Ang tamang sagot ay titik D. Umuwi siya ng maaga kaya nabigla ang kanyang ama. Ang pang-ugnay na may salong guhit na ginamit sa pangungusap ay pangatnig na patlang. Kung ang sagot nyo ay titik C, kayo ay tama! Mauhusay mga bata, palakpakan ang inyong sarili. Para sa iyong takdang aralin, sumulat ng 10 pangungusap tungkol sa iyong karapatan bilang isang bata upang makabuo ng isang maikling talata. Gamitin ang mga pang-angkop at pangatnig. Isulat ito sa isang malinis na papel. Ang gagawin ninyong maikling talata ay mamarkahan ayon sa pamantayan. Narito ang rubrik sa pagwawasto. Ako, si Ginang Lisa M. Lugto, ang inyong guro na nagsasabing edukasyon pahalagahan para sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam!